Malalagay ang Pilipinas sa world history na tayo ang may pinakamaraming senador na makukulong. Grabe. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Beruel Siful, Joel Porlares, alas 8:13. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Damdaming Bayan. Agandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Makalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Good morning Mr. President. Aba, saan ba lakad ng Presidente Bonget ngayon, Let Narciso? Ha? Abay, mukhang kasama itong si Secretary Vince Dizon. Saan ba ang lakad itong dalawa? Ha? Pero bago yan, abay, paging Energy Secretary Sharon Garin. At dito ay Secretary, anong first name na nga ba ni Secretary Roque? Ayan, Maria Cristina ba? Ayan, mukhang hindi maganda ang ginagawa ng ilang gas stations natin, ha? Dahil ngayong mukhang aabot ng 11 pesos, ha? Ayan, Cristina Roque, ayan, ng DTI. Abay, dahil aabot yata ng 11 ba o hanggang 10.50 ang itataas sa presyo ng diesel, mga kuya. Ayan, sa ating mga motorista, bukas, abay, kahapon. Alang niya, may mga gasoline station na po na hindi nagbebenta ng diesel. Aba, bakit? Ano ito, Secretary Garin? Ayan, Secretary Roque, ha? Hindi ba hoarding o profiteering ito, ha? Abay, nako, ayaw to ni Bossing, Don Ramon San Miguel Ang. Dahil ako mismo, mahaibingan, dalawang gas station ng Petron ang pinuntahan ko dito sa may Rojas Boulevard. Ayan, at dyan sa Makapagal. Aba, ala na silang diesel. Sabi ko dun sa gasoline boy, bakit kuya? Ayan, ano po, under maintenance? Ha? Under maintenance? Bakit yung mga, unleaded naman, meron? Ha? Sabi ko, bakit? Nagkakaubusan ba ng, ng diesel na? Sabi niya, abay, at wala kayong maibenta? Sabi niya, ano po, under maintenance. Hindi na tayo pwede magipagtalo, mga bigan. So, yan ang tanong natin. Ayan, abay, mabuti na lamang isang Petron dyan sa EDSA, meron pa silang diesel hanggang kahapon, kagabi. Ayan, bakit na gano'n, Secretary Garin, ha? Abay, yung, hoarding na ba ito, ha? Abay, pwede bang mag-inspection mga taga Department of Energy? Abay, sabi ni Director Rino Dabad ng DOE, ayaw muna magpa-interview dahil meron sila announcement mamayang alas 10 ng umaga.
Pero dapat nagsasagawa ng inspection, pwede ba ha? Yung mga gasoline stations ngayon na wala ng diesel na ibinebenta, pwede ba puntahan po ninyo ha? Inspeksyonin, Secretary Garin. Ayan, kasama pwede ba ang DTI dito? Secretary Roque ha? Abay i-check na mabuti kung sila nga ba ay naubusan ng diesel o itinatago lamang para sila ay makapagsamantala ha? Maibenta ng mas mahal na presyo bukas araw ng Martes. Eto pa, reklamo din ng mga jeepney drivers. Bakit? Binili pa nila ng mura yan ha? May stock pa sila. Ba't ibebenta na ng mahal? At may mga manumalyang flood control project dyan sa Taguig. Nako, ayaw to ni Mayora Lani ha? Lalo ka magte-testify si Bayaw. Nako, talaga naman. Itong si Director dating Mayor Lino Cayetano ha? Mukhang siya pa ang magiging saksi. Ayan. Laban sa kanyang kapatid at hipag. Ayan. Saan hahantong ito ha? At ang sabi po na Senator Ping, ayan, baka malagay daw ang Senator Alan sa kanyang dapat kalagyan at yan po ay dyan daw sa payata sa Quezon City Jail. Nako, sasaman sina Senator Bong, Senator Jinggoy, Senator Marcolet. Daming bayan. Ay, kung magkatotoo yan, magiging 4 na. Ayan, nagdidelikado pa si Senator Robin. Ayan. Ay, nako talaga. Oo. Saan tayo pupunta mga kababayan? Daming bayan. At naku, bakit na bumagsak ang ang ratings ng Pangulong Bongbong Marcos ha? Batay sa latest survey ng SWS, ang trust rating po ng Pangulong Marcos ay 34%. Samantalang iba rin talaga ang Inday BP Sara ha? Abay matatag ang kanyang trust rating sa kabila ng mga impeachment complaint. 57% po ang trust rating ng Vice President Sara Duterte Carpio. Daming bayan. Sandali lamang at dahil nalalapit na po mahabigan ang SONA ng Pangulong Marcos, abay 7 days na lang pala. Ayan, Lunes na ay SONA na. Ano kaya ang report ng ating presidente? Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Ayan, ano ang slogan mo sa inyong SONA, Mr. President, ha? Ayan, ipinakulong ko na sila. Ayan, abay, good morning, Ombudsman Boying, ha? Abay, ang sabi, Secretary Kiko Benitez ay, isusunod daw si Brad. Ayan,
tapos na ang investigasyon kay Brad, former House Speaker Martin Romualdez, at ano na ang susunod. Pero ang sabi ng Speaker, abay, handa ako, ha? Ayan, handa akong humarap sa anumang investigasyon. Damdaming Bayan. Nasa ating linya po mabigan ang TESDA Director General and Secretary Jose Francisco Kiko Benitez. Siyempre ngayong zona po ng Pangulong Marcos, abay yung mga cabinet secretaries, mga bureau heads ay nagsubmit na po ng kanilang performance report para sa report na SONA, State of the Nation Address ng Pangulo sa Lunes. Secretary Francisco Kiko Benitez, sir, magandang umaga po sa inyo, Secretary. Magandang umaga po, Lakay. Ayan. Alam po niyo, ang bata-bata niyo pa, Secretary, sir. Ilang taon na po kayo kung mamarapatin po ninyo, ha? Matanda na po ako. Ganun ba? Akala ko mga 29 ka lang o mga 31, mga ganyan. Maraming salamat po. Ayan. Di kayo nagkakala ni Kong, Albi. Ayan. Anyway, Secretary Kiko Benitez, sir, ayan, bilang Director General ng TESDA, ayan, ano naman po ang inyong inireport kay Pangulo sa Malacanang para maisama sa magandang report ng Pangulo sa kanyang SONA sa Lunes? Siguro ang una-una naming na-report sa Pangulo, no, ang pag-launch namin ng TESDA Skills Passport itong nakaraang February. No, ito rin ay isang direktibo po na nanggaling sa Pangulo para po ang ating TVET sector ay lalong maging digitally enabled, no? At magkaroon ng digital transition sa e-governance na tinatawag din ni President Marcos. Pangalawa siguro ang aming binalita sa kanya ay yung mas marami po tayong mga senior high school students ang na-assess at nabigyan ng karapat-dapat na NC, no, bago o pagkatapos nilang mag-graduate. Isa rin ho itong direktibo ng Pangulo para po mag-align, no, ang DepEd, TESDA at CHED. No, ang tinatawag ho natin ngayon na One Education. Marami pong landas pero iisa po ang sistema ng edukasyon. Pagkat ang nais po ng Pangulo sa pagkatapos po ng kanyang administrasyon, sana naman ang bawat pamilyang Pilipino ay magkaroon ng isang TESDA graduate o isang CHED graduate. Yun. At saka hindi lang yan yung mga marami kayong mga project sa TESDA, Secretary Kiko Benitez, sir. Yung bang mga welders, yung bang mga technical courses, ayan, tuloy pa po ba ito? At ito ba kasi marami po na pagka sinasabing TESDA graduate, abay, madali pong natatanggap at nakapagtrabaho sa abroad. Ay, opo. Sa totoo lang, madali po, pinakamabilis ang training to trabaho kapag nag-TESDA po tayo. Tuloy-tuloy po ang ating pangangailangan sa tinatawag nating traditional trades, no? Kagaya po ng welder, ng plumber, ng electrician, karpintero, mason. Wala po yung tigil, no? At sa totoo lang, ang laki po ng pangangailangan natin locally dito sa Pilipinas. At malaki rin po ang demand para sa kanila abroad. Ang hinahanap po madalas para sa ating mga welders ay ang NC, no, ng TESDA at work experience. So mabilis po ang makapaghanap ng trabaho at magkaroon ho kayo ng konting work experience, pwede na po kayong mag-abroad. Ayan na. Pero ang, sir. Okay, go ahead, sir. Ang isa pa pong direktibo din ng mahal na Pangulo, no, ni President Marcos ay itong ating tinatawag na enterprise-based education at upskilling. Lalong-lalo na ho ngayon para sa tinatawag na AI disruption. Ayan, oo. Sa totoo lang ho, hindi lang naman welder or karpintero or electrician, no, tubero ang tinuturo ng TESDA. Kasama na rin ho dyan ngayon ng mga higher level skills kagaya ng optimization ng AI dahil ho napakalaki ng ating BPO industry at kailangan ho nating siguraduhin na ang mga trabaho na nandito ay hindi mawala at kung pwede ay madagdagan pa.
Yung po mga nag-enroll nga pala, nag-aaral sa TESDA, Secretary Kiko Benitez, sir, may bayad po ba ito? Ayan, may fee ba yan? Ang TESDA po, kung TESDA program siya, may dalawang klase. Meron po tayong tinatawag na TESDA Scholarship Program, Okay. kung saan libre po yan. At sa totoo lang, ito na ho siguro ang pinakamalaking budget para sa TESDA Scholarship na ibinigay sa TESDA dahil din po kay Pangulong Marcos, no? Mhm. At sa kanyang paniniwala na epektibo po ang TechVoc as a track. Mhm. Pero marami pong programa na hindi ho nasasakop ng TESDA Scholarship. Dahil po sa laki ng pangangailangan na sa laki ng demand, hindi naman ho lahat na TESDA accredited programs ay may kaakbay na scholarship. Kung merong mga fee, malaki ba yan o minimal lang, Secretary Benitez, sir? Siguro mga 40%. 30 to 40% this year ng aming tina-target na slots po sa TechVoc ay may scholarship subsidy galing sa gobyerno. Ayan. Pero may ibig sabihin ho niyan, may 60% ho na wala. Kung meron mababayaran, mga 40% lang. Kumbaga kung 1,000 lang, 1,000 ba ang fee, 400 lang ang babayaran. Parang ganon. Hindi po. Hindi naman. Ano po yan? Scholarship slots po yan. Ganun ba? Kung 1,000,000 Pilipino po ang nagtitekvok, 400,000 lang po ang matutugunan ng gobyerno sa ngayon. Ayun, okay. Oo. Ano ang in-demand ngayon na Secretary Kyo? Kasi itong kasama namin dito, si Malu Cabral, nag-aral din ng kung anong pinag-aralan dyan. Cake making, soap making, candle making. Ay, marami po. Marami po tayong mga in-demand courses. Totoo yan, ang ating tinatawag na hospitality and tourism sector ay isa pa rin sa ating pinakamalakas at pinaka-in-demand. Madalas po ito ay hinahanap nga naman, kagaya ng welder, ng abroad. Marami po tayong mga kababayan na nag-abroad sa kapamagitan po ng tourism or HRM sector. Pangalawa naman ho siguro ay hindi matatapos ang ating demand sa construction, kagaya na rin ang sinabi ko kanina. So marami ho yan, mga mason, mga tubero, mga electrician, mga welders. In demand pa rin po ang ating agriculture, sa totoo lang. Marami pong naghahanap ng mas mataas na kakayahan sa agrikultura at siyempre ho, ang kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ho mawawala ang AI, ang ICT na sektor. Pero meron ho tayong dalawa pang sektor na bago, kumbaga, na medyo in demand na rin. Ano po yan, Sec? Ang isa po dyan ay kanina ho, nananawagan ho kayo sa DOE. Opo. Sa totoo lang, ang TESDA po ay meron na ring mga kurso na niregister para po sa ang tinatawag na photovoltaic. Ano po yan? So, pwede po kayong gumawa at maglagay ng solar panel po sa inyong mga bahay. Solar panel. Batteries, para po kayo ay makatipid sa inyong kuryente. Meron din ho tayong mga EV training para sa mga motorsiklo o mga jeep po na gustong mag-convert into electric vehicles. Meron din po tayong maintenance para dyan at installation na training na ginagawa ang TESDA. Bago po yung Renewable Energy Initiative ng TESDA sa ngayon na sa itong mga nakaraang isang taon at kalahati na siguro. Direktibo din po ng ating Pangulong Marcos. Ang pangalawa siguro na matagal na pero ngayon lang nabibigyan ng focus, ang ating creative industries po. Dahil ito po ay bahagi ng National Education and Workforce Development Plan na ginawa po ng EDCO, po yung administrative order ng Pangulo. Ang creative industries po, ito po yung ating mga handicraft. At ang mga handicrafts na po ito, galing sa bag making, gawa ng bamig, sa sewing, sa
visual arts, pottery, pati na rin ho paggagawa ng jewelry making, and so on. Ito ho yung mga Jewelry making. ginagawa na, di ba? Ayan. Baya ko na Secretary Kiko Benitez sa yung sinabi nyo na ayan yung mga pwede i-convert yung mga jeep ng EV, electric, ano. Wala po bang problema? May coordination ba tayo sa LTO? Ayan, baka mamaya pag-register magka-problema. Ang aming pong coordination ay nasa DOTR. DOTR. Pagkat ang Department of Transportation po ay may scholarship po para sa ating mga super. So na humihingi ho sila at nag-identify sa TESDA ng mga beneficiaries at ng training na angkop po sa pangangailangan ng ating public utility vehicle operators. Ayan. Ba maganda yun. Tsaka yung training sa paggawa ng solar panel, ha? Para makabawas tayo sa bayarin sa mahal na kuryente, Secretary Benitez, sir. Opo. Sir, isang dagdag ko na lang. Okay, sige po. Makalimutan ko. Dahil nga ho kulang pa rin ang aming scholarship slot, no? Kulang, ha? Meron ho kami sa skills passport na tinatawag na e-TESDA. Ito po ay mga kurso na nasa online. Kahit na nasa bahay ho tayo, pwede niyong pag-aralan, no? Nandyan ho ang ating mga in-demand courses. Pati na rin po itong photovoltaic na sinasabi ko sa inyo at ang ating mga bago na rin, mandato din po ng pamahalaan na i-upskill po ang ating ECCD, ang ating daycare workers. Ito po ay online na rin. Nasa e-TESDA at nasa TESDA Skills Passport po ang programa. Pong i-download sa inyong mga telepono. No? Na kahit na ho sa bahay, pwede kayong mag-aral ng bookkeeping, halimbawa, para po sa ating mga SK dyan. Nasa online na po ang SK Bookkeeping Certificate. At marami po tayong digital skills, no? Na nilagay din po sa online. Mayroon po tayong IBM, mayroon po tayong HP, meron po tayong Microsoft, no? At malapit na po magkakaroon ng Amazon at Google, no? Na nasa TESDA din po. Pag ito po ay ating natapos, pwede po tayong pumunta sa assessment center at magpa-assess kung sapat na po ang ating kasanayan at kaalaman. Ayan. Ito po ay ating ginagawa para po yung ating targeted na 600 to 650,000 na scholars, no, ay madagdagan pa po ang kaalaman ng iba na hindi man baka hindi mo makatanggap ng scholarship. Ba, napaganda. Marami pala magandang programa ang TESDA, Secretary Kiko, sir. Secretary, sir, sana Opo po naman. sana po ay marami pa matulungan ng TESDA sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga unemployed at saka gusto pa madagdagan ang kanilang skills at gustong maghanap buhay at makapag-abroad. Secretary, sir, maraming salamat. Yes po. Magandang umaga po sa inyo. Maraming Damdamin Bayan. Mahabigan TESDA Director General Secretary Jose Francisco Kiko Benitez. Damdamin Bayan. Yan po naman sa TESDA pagka meron kayong certificate, galing sa TESDA, abay lalo yung mga vocational courses, yung mga nasa construction, pupunta sa abroad. Ang bilis-bilis po niyan mga kuyang mga ating, approve ka agad dyan. Damdamin Bayan. Babalikan natin lang pang mga issues. Ayan, standby Leta Narciso. Abay, samba ang biyahe ng Pangulong Marcos at mukhang kasama si Secretary Vince Dizon sa eroplano. Samba ang biyahe nila. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Uy, kumusta po ang Gods of Padre Faura? Ayan, Justice Vaidas. Ayan, Justice Rodil. Ayan, Justice Samga Erlan. Oras ganap na alas 8:36. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Nasusurvey ako Opo. Number 1 radio station ngayon, DCRH. Wow, thank you, sir. Oh, you better believe my survey, man.
Maraming salamat, Apo Eddie. Hirap ng number one. Daming advertisement. Pero sa hirap ng panahon ngayon, mga kuyang mga ateng, ha? Marami po ang napipilitang umutang para matustusan ang pang-araw-araw na gastos. Loan ang nagiging mabilis na paraan para makaraos. Pero mag-iingat, ha? Kung may natanggap kayong loan offer na hindi naman kayo nag-a-apply at pinapaklik kayo ng link para i-claim ito para daw ma-process, nako ingat. Scam po yan. Hindi naglalagay ng link ang bangko sa kanilang official communication sa kanilang mga customers. Kaya wag mag-click ng links at wag mag-share ng account details, card number, login info at OTP. Nako, ito po ay mahalagang paalala mula po sa BDO. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:48. Oy, blooming ang Sister L, ha? Ayan. Thank you, Lakay. Good morning, Lakay. I like your attire, Sister L. Pwede na daw akong sumama sa billiard group. Ayan, kaya lang kumupas yung orange mo naging Ano siya, Lakay? Peach talaga yung color niya. Peach ba talaga ganyan yan? siya. Hindi siya yung orange na matingkahan. Ayan, akala ko orange na kumupas na, ganyan, faded glory. Parang ganyan talaga yung kulay niya, Lakay, para hindi naman tayo sobrang nakakasilaw paglabas. Pero good morning muna Good morning, Sister L. At ngayon, Lakay, ay Monday na naman. At alam Monday na natin, naman. ngayon naabangan natin mamaya ang Impeachment pagpapatuloy na ng naman. impeachment. Hindi ba pwedeng hanggang Friday, Lakay? Kaya nga, Para tapusin matapos na yan. agad to. Oo, sinabi mo pa. Nakakapagod kaya. Pero isang magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Good morning po. Happy Monday. Sana ay okay po tayong lahat. Ayan, andyan na ba si ba unahin natin na Jerica? Si Ninong ba o si Sherwin, ha? Nandiyan na ba ang Ninong Sherwin? Meron ba tayong winner? Ano ba, kuya? Ayan, meron na daw lang. Na lang ay Christmas na po. At ang Pasko pala, Lakay, ay magfo-fall ng Anong araw? Friday. Friday? Aba, mahabang bakasyon yan. Oo nga, Lakay. Sabi ko, wow. Friday to Saturday, Ayan, Sunday. Long weekend yun, Lakay. Oo. Sana'y Pasko na. Eto na ang ninong ng bayan. Ano man na mangyari, may impeachment man, may mapapakulong na senador. Alam mo, Lakay, Away-away, ang dami yata makukulong. Kaya nga, First time in the history. Kaya nga, sabi ko, Oo. malalagay ang Pilipinas sa world history. Ano tayo, Lakay, sa World Book of Records, sa Ayan, Guinness oh. World Ayan, Book of Guinness Records. World Book of Records nga pala. Pilipinas, pinakamaraming senador na Na makukulong. Alang yan. Samantala, ano ba ang ating word of the day ngayon na Sister L? Ito muna, Kuya Het. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Word of the day? Ito na ang ating word of the day. Nababanggit mo, Lakay, ang kulong. Oh. Ang ating word of the day ay jail. Jail. Sa Tagalog, kulungan or bilangguan. Ayan. Sa Ilocano, Lakay. Pagbaludan. Ayan. Pagbaludan. Pagbaludan. Oo, ayan. Ano bang context Ang yan? konteksto niyan kasi, Lakay, sabi ni Senator Ping Lacson, si Senator Alan Peter Cayetano, kasi dalawang Cayetano, Oo Lakay. nga pala, So, kailangan natin kompletuhin ang pangalan. Belongs daw, nabibilang or dapat daw. Sa payatas sa Quezon City. At sabi ng Senator Ping, ayan na, marami doon nakahanda at nakahanin na saksi. Witness. Oo.
At ang mukhang kasama si Utol. Ayan. Kapatid na si Director Lino, dating Cayetano. Mayor Lino Cayetano. Oo. Naku, tindi naman nito. Kasi parang pinapa-investigate daw lang kayo mga flood control projects dyan sa Taguig. Sinimula na nung ni Edgar Hoover ng Pilipinas. Si NBI Director Matibag. NBI Director Matibag. Ayan. Ang daming barako ngayon sa gobyerno. Ayan. Boying Remulla. Ayan. Director Matibag. Ayan. John B. Remulla. Ayan si mga barako dyan. Antitindi. For the first time, ayan, ang NBI, parang Blue Ribbon Committee nagpapatawag ng senador. Lulupit, At tayo naabangan na kayo. nakita ng NBI na ipapatawag ang senador para imbestigahan, di ba? Inaabangan ng face-off First nila, time. Lakay. Akala ko nga ngayon ang face-off nila, hindi pala. Bukas. Oo, bukas pa pala ang face-off nila. Pero ano man ang mangyari, ayan, tuloy ang pamagin natin ng Aguinaldo sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. At eto na, Lakay, ang ating ninong ng bayan Saan ba para siya? sa ating DZRH Malacash promo. Kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bango ng 1,000 bulaklak at ang ninong ng bayan ay nandyan sa Barangay 866 Zone 95 sa De Las Alas, Santa Ana, Manila. Ninong Sherwin! Kumusta si Congresswoman Sandy Ocampo? Yan ang congressman na taga Manila noong araw, Santa Ana. Parang wala Nawala na siya, Lakay, ngayon. Ito yung congresswoman na nakipag-inuman sa kanto pagkapanahon ng kampanya. Talaga lang. Tumatagay talaga yan. yung bawat kanto may tagayan, nakikitaga. nakitagay. After Lakay mag-ikot, lasing na. Ninong Sherwin, sino ang ating winner? Yes, Sister Ella Talakaydeo, eto na nga ang kinaiinggitan ng mga senador dahil huli pero hindi makukulong. Huling-huli natin na palagi nakikinig sa radyo si tatay. Pangalan niyo po? Nelson Tolin. Tatay Nelson, palaging, ano po? Nelson Tolin po. Tolin. Tolin. Ayaw niyo ng bagal, kuya. Para Tolin. ayaw ng bagal, Tolin. Tolin. Ayan. Anak ko. Tatay Nelson baka Tolin na palagi nakatune baka in. overspeeding to, ha? Ayan. Araw-araw yun. Ayan. Magsimula alas 6. Ayan. Matagal na kayo nakikinig sa DZRH at tatay. Yes, ma'am. Araw-araw po yun tuwing umaga. Ayan. Okay. Kung talaga nahiginan po kayo sa DZRH, ayan, ano ang programa ngayon na sumasayang papawid sa kauna-unang himpilan ng radyo sa Pilipinas at number 1? Damdaming Ang bayan. galing mo talaga, kuya. Alam na, Kay. Yan ang longest running public service, public affairs program Ng DZRH, yes. Damdaming Bayan. Oo. Opo. Matagal na po yan. Oo, 87 years. Hindi naman po yung Damdaming Bayan. Yung DZRH. Pero dahil Na mekos-mekos ni tatay, Sino paboritong announcer sa DZRH tuwing umaga? Deo Makalma. Aba, bigyan ka agad ng premi si kuya. Ibigay na agad yan. Maraming salamat, Sir Deo. Ayan. Maray na agad. Bicolano ka Aba, Bicolano ka, Oragon tay. pala ito. Opo, Sir. Taga-Katanduanes ako. At taga-Katanduanes. So, Ayan, Oragon ini. Uragon talaga, ha? Ayan, siguro merienda nito, siling labuyo. Parang si Manny ba, merienda sa Kumakain siling labuyo eh. Ayan. Tanongin mo ang word of the day, Sherwin. Kung alam niya. Kailangan malaman din natin kung ano ang ating word of the day para malaman natin kung makukuha mo yung ating medium component. Jail po, jail. Jail. Yan Gulungan. yung mga nag-aabang na may mga makukulong. Ito na. Dahil dyan nakuha nyo ating medium component natin sa atin ang Astron, alagang maasahan. At syempre, meron kang bango ng 1,000 bulaklak, ang Charm Popcorn Purple Eternity. Kapag binanlawan ng inyong mga damit gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity at babanlawan gamit ang Charm Popcorn, ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt. Plus, meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Ano naman sasabi mo, Tatay Nelson? Maraming salamat sa DCRH, kay Deo Makalma. Ma'am Elaine.
Mabalos po. Ayan, mabalos kuya. Ayan, Diyos mabalos. Ayan. Maraming salamat, Kuya Nelson. Pero Lakay at Sister El, dahil ngayon ay Monday, eto pasasayahin naman natin ang mga miyembro ng Patoda dito yan sa Santa Ana, Maynila. Toda-toda, todo-todo ang pamimigay ng papremyo para sa mga tropa nating tricycle driver. Ito ang Deezer H Malacash Toda Max kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. At eto na Lakay, magiging happy talaga ang Monday dahil mamimigay tayo ng tig 1,000 sa 5 tricycle drivers Nakalaki. para sa ating DZRH Malacash Toda Max promo kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Labang linis, labang bango. Ninong Sherwin, sino ang mga mag-uwi ng 1,000? Sino mo naka-boundary ngayon? Yes, Lakay at Sister El, eto na nga ang ating mga winner sa ating Toda Max promo kasama ang miyembro ng Patoda at ito ang mga nanalo ng DZRH t-shirt. Maraming salamat, DZRH. Yan ako, maraming salamat. Muntik na magsabay-sabay, Lakas. Ha? Kailangan nyo ng todong lakas. Pero eto talagang kailangan ng powerful ngayong umaga dahil sila yung mga nanalo naman ng Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Maraming salamat sa ECF. Patay na. At DCRH. Yun. Maraming salamat sa ECF at DCRH. Patay tayo dyan. Konti na lang, sasaniba na yun, no? Kaboses na yung ano. Pero ito, ang mga waging-waging ngayong umaga at mamahali na kanila mga misis dahil nanalo sila ng tig 1,000 pesos. Yun. Maraming salamat sa ECF at DCRH. Yay! Yun. Maraming salamat ECF at DCRH. Sa DCRH, yo! Ay, Yo. ngayon. Ay, thank Happy you. birthday! Thank you po, thank you. Happy birthday. Ba, birthday ni kuya, ha? Ayan. Maraming salamat sa ACS at DCRH. Aba, taray ni ate. at DCRH. Ah! Maraming salamat sa inyong lahat. At syempre sa mga Toda dyan na nag-aabang, antabay lamang po dahil baka yung Toda nyo na yung susunod namin puntahan para sa ating Malacash Promo Toda Max kasama ang Pride, Calamansi and Jasmine. Live mula dito sa may Santa Ana, Maynila, RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro sa pamigay na aginaldo dyan sa may barangay 866 Zone 95 sa De Las Alas, Santa Ana, Manila. Ayan, susunod. Ayan, mag-ready na kayo, ha? Sa mga taga-barangay Apatut Lubong. Ayan, barangay Tartarabang. Ayan. Sobrang layo naman ng lakay. Ayun ba yun? Oo. Tagal na sila naghihintay eh. Chinatown. Ayan. Hindi pa rin napunta ni Ninong Sherwin eh. Norte, o nga, ano, ha? At alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Saan ba nagpunta ang Presidente, Miss Let, ha? Kanina pa namin tinatawagan itong si Secretary Vince Dizon, hindi na raw pwede kasi nasa aeroplano na yata kasama ang Presidente. Saan ba sila lupat? May mga bisita siya mamaya sa Malacanang. Oo nga Alamin natin Lakay dahil ambassadors ng US sa Pilipinas at India, bisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang ngayong araw. Anong oras ito? RH14, Miss Lef Narciso. Miss Lef. Sister Ella Kay, nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang dalawang diplomat ng Estados Unidos. Ito ay sina U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, at U.S. Ambassador to India, Sergio Hora. Nabatid na nasa Pilipinas si Hor para sa ilang diplomatic events kabilang ang Foreign Ministers Meeting. Dumalo rin siya sa swearing-in ceremony ni Ambassador Lipton na nagsimula ang tour of duty sa Pilipinas noong nakaraang buwan kapalit ni Ambassador Mary Kay Carlson. Mamayang hapon, bibisita sa Malacanang ang dalawang diplomata. Ngayong umaga Lakay ay walang nabanggit ang palasyo kung anong bagong schedule ng Presidente makaraang ma-postpone ang dadaluhan sanang aktibidad sa Cotabato. Lakay? Abay, kasama daw si Secretary Vince Dizon ngayon. Saan ba sila nagpunta?
Walang nabanggit Walang na pasabi. Kailangan natin mamaya. Alamin natin mamaya kay Val Gonzales. Nag-expansion yata sa EDSA eh. Ayan. May ano yata dyan eh. Tawag nun, rehabilitation. Asfalto kasi nadaanan ko sa EDSA kahapon. Eh. Ba't kinayod ito? Yung pala ay aaspaltuhin kanina madaling araw, alas 3. Na asfalto na lakay. Ayan. At saka yung mga asfalto nila parang ang bilis ha. Ayan. Parang katulad na ba sa ibang bansa lakay? Oo, Ilang minuto lang pwede nang daanan? Hindi na minuto. Isang oras siguro, 3 oras pwede yung sa na. Singapore kasi ganun lakay eh. Anong binila ni architect? Ano nakita niya? Hindi latangan ng asfalto. Tapos mga ilang minuto sila. Mga 2 minutes pinadaan na kami. Mainit-init pa. Ganun ba? Pwede na daanan. Ba ganun din ang asfaltong ginagamit ni Secretary Vince Dizon sa EDSA ngayon. Ganun na pala ngayon lakay. Iba na ang teknolohiya. 10 days na lamang nasa Davao daw. Ayan. Si BBM pupunta sa Davao kasama si Secretary Vince. Dadalawin ang mga Duterte. Wala naman nakalagay. Wala ba? Dinagdagan mo na naman eh. Kakain ng durian. Ayan. Kakain ba ng durian si Presidente? Ayan. Pinakbot lang yata kinakain ito. Tsaka empanada eh. Ayan. So anong oras ang punta ng mga ambassador sa Malacanang, Miss Oleta? Hapon pala kay actually alas 5 pa yung schedule. Hapon pa pala eh. Baka ngayong maghapon ay patuloy sa paghahanda si Presidente para sa kanyang SONA. Ayan, nabanggit mo lang kay ilang araw na lang. So, baka pina-finalize yung kanyang speech. 7 days na lang ha. Ayan. Teka muna, ba't nag-fade away ka? Ayan, lakas ng mga konti. Ayan, oo. Nakapag-practice na ba? Nakapag-rehearse na ba ang Presidente? Wala pang binibigay ang Malacanang lakay na ganun ba? wala pang pasilip sa kanya. Wala pang pasilip. Ayan. Wala pa, hindi pa naman siya Ulitin ba yung ulitin kayo yung famous niyang Mahiya naman kayo. ayan, ulitin kaya yan o hindi na? Baka bibigyan tayo ng update lakay. Kasi okay. yan yung inaabangan diba, sa kanya. Ayan, nagamon si Congressman Tinio ng AK Party List. Ayan, asad ang mga big fish. Ayan, sabi ni Ombudsman Boying, tuloy-tuloy pa daw lakay. relax na lang kayo at pati si Brad, tuloy na rin tapos na investigasyon. Kay Brad Speaker Martin Romualdez, ha? So, aabangan natin lakay. Dahil yan din yung yan din ang sagot lagi ng Malacanang. Ayan. May mga nakakulong at patuloy pa yung investigasyon at meron pang patuloy rin yung pag-build up ng kaso dun sa iba pa. Ayan. Mukhang babagoy na ang slogan rin ng Presidente. Ayan. Ano na daw lakay? Ito ang sasabihin daw. Sigaw natin noong kampanya kung walang korap, walang mahirap. Di ba? Di ba maganda yun? Pero kay Pino yun lakay. Kay Pinoy ba? Oo. Kung sabihin ng ngopya. Okay lang, basta magagawa yan. Ayan, di ba rin mangopya, basta maganda yung kinokopya. Ayan ang maganda. Bagay. Tingnan natin kung hihiramin ni Presidente. Pero baka naman may maisip siyang sarili niya. Ayan, tingnan natin kung anong advice ni George Garcia. Ayan, yung advertising man. Ayan, na nandiyan sa BCDA, ha? Na 20 ang Vice President. Ayan. Dami naman nun lakay. Ayan. Okay nga rin, Miss Let. Maraming salamat. Ayan, good morning. Sa inyo, lakay at Sister L. Ayan, maraming salamat, Leta Narciso mula sa Malacanang. Special mention kaya ang Department of Health. Asahan po ninyo, ginagawa natin lahat para matulungan kayo na magpapagaling at lumakas. Ngunit batid natin ang mga realidad sa mga pampublikong ospital. Kanya-kanya ang bili ng medical supply. Kanya-kanyang lakad ng medical assistance para sa bill na hindi kayang bayaran. Kaya sa lahat ng aking binanggit na mga haligi na itaguyod na natin, ang bahaging sasagutin ng PhilHealth, ang sari-saring pondo na pamahalaan para sa medical assistance kagaya ng MAIP, PCSO at PAGCOR, at ang karagdagang pondo na ibibigay pa natin sa mga DOH hospital, areglado na ang lahat sa ospital pa lang. Wala nang kailangan pang puntahan o lapitan pa. Daming bayan. Si Herbos, ha?
Alamin natin report mo na kay Edniel Parosa, Sister L. Nasa Ulakay. Ganun ba? Ayan, si Edniel ba o si Giselle Ricafort muna, ha? Ayan, abay, DPWH Secretary Vince Dizon, haharap kung ipapatawag ni Edgar Hoover ng Pilipinas, Director Melvin Matibag, sa issue ng 2019 SEA Games. Ala, ayan. Asan Kasama si- ba dyan sa imbestigahan lang kayong kaldero? Oh, ayan, kasama yun. Ayan, pati plato, kutsara, Kutsara, pinggan. tinidor. Pati mga contractors na hindi nabayaran. Ayan. Pero sabi ni Secretary Vince Dizon, di ba clear na siya? Oo, Ayan. na parang kinonfirm din ng ombudsman Lakay na, Ayan, parang absuelto daw. ayan, Pero parang i-check dahil wala daw pala yung pangalan ni Secretary Vince dun sa mga names Ayan, dati. oo. Oo. Sandali lamang wala pa si Giselle. Ayan. Si Edniel Lakay. Nag-uusap pa yata sila ni Director Edgar Hoover Matibag. PNP hindi dapat makampante kahit na bumaba ang crime rate ayon kay General Nartates. Si General Nartates parang malamya ha. Ayan. Di man lang makumalan yung pagkabarako ni Boying Remulla. Ayan. Tsaka John Vic Remulla, ha. At tsaka Sino pa? of course, Melvin Matibag. Dapat ganun mga PNP chief natin, barako Ayan. Alamin natin report muna kay Aris number 52. Ayan. Parang si Presidente mahinahon. Ayan. Kalmado. Ayan. Pero sobrang maging kalma. Kailangan may pang dapat kung PNP chief ka, may pansindak din. Ayan, di ba? Para yung mga may takot din kahit pa paano yung mga tao. Aris number 52, Edniel Parosa. Please come in, Edniel. Good morning, Lakay at Sister L. One crime is one crime too many. Yan ang paalala ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa kanyang mga tauhan sa gitna ng buwababang focus crime rate. Kahit kasi inulat ng pulisyan 20.6% reduction sa krimen. Wala na ipatupad daw ang Safer Cities Initiative. Aminadong top-top na hamon pa rin sa otoridad ang pagbibigay hustisya sa mga nagiging biktima. Ginawa ni General Tateng ang pahayag sa flag racing sa Camp Crame ngayong umaga. Ilang araw matapos igiit ng PNP na mas ligtas na sa Pilipinas ngayon. Bagay na binabas ngayon sa social media. Sabi kasi ni acting PNP spokesman, Police Colonel Allen Reyco, sadyang mas nakikita ng publiko ang mga sensationalized na balita ng karahasan gaya ng pagpatay sa mga motorcycle taxi rider at nagpapatuloy na pagsugpo sa mga report ng school violence kamakailan. Kada ito o nito, direktiba ng PNP Chief sa hanay ng pulisya, manatiling profesional, handa at tumugon na may urgency sa oras ng krimen. Pakinggan natin si General Nartates. This gain should never make us complacent. Every crime that occurs is one too many. Every victim deserves justice and every police officer must remain ready to respond with urgency, professionalism, and compassion. Our challenge is not simply to sustain these gains, but to build on them. Ang tinig ng PNP Chief. Ako si Edniel Parosa, Laser Wage, sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Standby, Raymond at Paas. Naku, mainit ang Senado ngayon, ha? Dedesyonan kung ipapasubpi na ba ang tax records at financial records ni Vice President Sara Duterte Carpio. Naku, pati si second gentleman ay kamsat. Ayan, kumusta ka na, ha? Attorney Manases Mansa Carpio. Ayan. Pero ang sabi ni Ombudsman ng executive session, ha? Iba talaga. O yung mga lawyers, ha? Ayan, may RSTV, ready nga yung clip ni Ombudsman Boying. Ayan, nagbabala si Ombudsman Boying Remulla sa mga lawyers na tumutulong na para itago ang mga ari-arian ng kanyang mga kliyenteng inimbestigahan sa mga kaso ng katiwalian. Oo. Ha? Ang ginawa yata yung mga properties ipinamana doon sa mga kamag-anak. Ipinangalan na sa mga kamag-anak, ha? Ayan. At kung kani-kanino na, ayan. Sa programang executive session sa DCR sa number 1 tuwing araw ng Sabado,
Sinabi ni Boying Remulla na nakatanggap siya ng impormasyon na may ilang law offices na gumagawa ng mga peking beneficial interest upang maitago ang pagmamay-ari ng kanilang mga ari-ariahan. Talaga, baka inilagay na sa foundation. Hindi naman tinukoy ni Remulla ang law office na ito. Ayan, isang law office na ba ito o mga law offices, ha? O mga abogado na sangkot sa tangkang pag-cover up. Ayan, talaga. Pero ang babala ni Ombudsman na Boying, kakasuhan ng accessory to the crime ang sinumang masasangkot na abogado. Talaga, ha? Ombudsman Boying Remulla, take it away. A law office has been trying to invent, nag-iimbento sila ng beneficial interest sa ibang properties na pinag-uusapan ngayon at aming inimbestigahan. Para sa Forbes Park yan. Kino-cover up nila. Kaya sinasabi ko nga, do not commit a crime on top of while practicing your law. Because you will be an accessory. Ang ibig mo sabihin, Ombudsman, sa madalit salita, gumagawa na sila na kunwari may-ari kuno. Accessory na nga eh. Buong mga meron na classification kaganyan, accessory to the crime yan. Pag kayo nag-invento dyan ng bagay-bagay tungkol sa beneficial interest na hindi naman totoo, mahuhuli namin yan. Ako. Property sa Forbes Park. Kilalaya ako dyan. Daming bayan. My lips are sealed. Ayan. Lagot ka lakay. Baka ikaw ang papatawag ni Ombudsman. Sabi niya, para narinig ko, sabi mo, your lips are sealed, ha? Narinig lang naman. Narinig mo? Narinig lang naman. Bubuit mo na naman ang may sabi niyan, eh. Ayan. At may basement pang 3 floors. Ayan. At sa loob ng ilang dekada, si Sir El na serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay. Patuloy ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang adult nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. O saan ka pa, ha? O kabayan Noli, kumusta ka na, ha? Kailangan mo kabayan ng N Plus Gold. Kasi full pack sa vitamins and minerals ang N Plus Gold, Mr. Cesar Lee, ha? Mr. Tony Abacan. Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Kaya mga kuyang at mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Ayan. Kaya ikaw din, Kasero Lagmay, naku, get well soon. Naku, inoperahan yata itong si Kasero Lagmay. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa pag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Standby, Raymond Datpaas. Mainit dyan sa Senado. Ha? Yan. Paano kayo pagka nagkita si Senator Ping at Senator Alan Peter Cayetano mamaya? Hindi kayo awkward, lakay. Pati itong si Senator Erwin Tulfo. Ha? Ayan. Anti din na maawayan ng mga senador ngayon. Standby, manang Milky Regunan. Standby, Val Gonzales. Ayan, kumusta ang mga taga-Oblo? Ayan, naku, mukhang madadagdagan, ha? Oras, Sister L. It's 9:15. This time check. Pati Erwin, Senator Ping, ayan. Sino pa? Senator Pia, ayan. Senator Amy, ayan. Ay, manang Amy, naimbang gabi ka tapo, ayan.
Badi kayo pagtunos kini Apo Bonget. Ay, anya nagkabsat kayo. Agririri. Kabsat is magkapatid? Magkapatid. Kabsat nga agririri, Apo. Nagets ko na. Sabi mo na, kaya magkapatid sila. Tapos Nag-aaway. nag-aaway. Isa pa, yung magkapatid din taga-tagig. Ano ba yan? Senator Alan Peter at former Mayor Lino Cayetano. Mayor ba siya o naging Naging congressman? mayor ba siya o Congressman yata. Ayan, Yung director na ngayon sa... PTV4 yata. PTV ba? Mukhang testigo daw laban kay Kuya. Naku, ba naman ito? Huwag naman sana. Di ba lakay dapat blood is thicker than yan. water? Kailangan rin nagmamahalan. Hindi lang sa mga magkakapatid. Ayan. Dapat Mahalin ang kapwa. yes. Mahalin si pare. Mahalin si mare. Ayan. Pagmamahal at malasakit laka. Yes. Pero may nag-comment dito. Ano? Tugtugan ng mga thunders. Kunyari pa kayo. Gusto rin niyo ha? Kailangan natin ng natural na pagmamahalan. Ayan, yung ano ba? Ha? Ayan, pagmamahal talaga. Ha? Ayan, mga ganyan. Natural na init sa pagmamahal. Natural na kaligayahan. Kailangan ine-express ang ating love naturally gamit ang honeymoon tea. Ano ba, Raymond? Ano ba ang fireworks dyan sa Senado mamaya? Preliminary sa face-off bukas. Kasi ang kailangan natin parang mandimbahakan, ha? Lito palapag, pare koy, ha? Ang kailangan natin ay honeymoon tea kasi may tagal itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo yung pagmamahal sa natural na paraan. Alam mo, classmate Boy Pexon, ha? Ginigising nito ang init na yung damdamin, making its night a honeymoon. Ayan. Classmate Boy Pexon, ha? Sino naman ang kadit mo dyan sa Conrads, ha? Ayan. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Pa-steak pa kayo, ha? Mabibili ito sa Mercury Drug, Watson's, South Star, TGP, Generica at iba pang mga butika. Kaya mga kuyang mga ating, subukan ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Asan na yung ano? Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! The order is dead or alive. Patay tayo dyan, Dong. Hoy. Kumusta ka na, Mr. President? Naku, Lakay, alam mo, meron ka palang hindi na ano. Na ano? Ang ating naging guest dito, si 1969 Miss Universe. Ay, meron bakit? siyang comment kay Pia, Senator Pia Cayetano. Si Miss Universe? Oo, mukhang hindi mo to nakita pala, Lakay. Sige, anong sabi ni Miss Universe? Oo, ang sabi niya dito ay KSP at madrama daw si Senator Pia. Ano? KSP daw tsaka madrama, Lakay. Si Senator Pia? Oo, Lakay. Ito, hindi ko na-chika sa ito kanina habang naka-commercial break Oo, sinabi niya dito na ano daw. KSP, di ba kulang sa pansin? Kulang sa pansin. Oo, kasi ano siya daw, overly dramatic and attention seeker. Ayoko sana basahin. Ayun, Lakay. Hindi ko pala nabasa to. Hindi pinapasa sa akin Hindi ko naipasa sa'yo to. Tapos sumagot na dyan si Senator Pia, Lakay. May sagot siya doon sa sinabi ni, ni Miss Universe. Oo, sabi ni Senator Pia, kung hindi nyo type yung boses ko, sorry na. Sabi niya. Kasi di ba pag nagsasalita si Senator Pia, binabash ng mga tao, Lakay, kasi medyo parang garalgal, yung parang hindi mo sure kung tense or hindi natin alam kung anong hyper. Ayan. parang ganon. So yun ang
sinabi Lakay na KSP daw, your voice is irritating. Grabe, dapat daw ikulong tong taong to, madrama. Sabi ni hindi ako nagsabi nun Sabi ni Miss Universe. Yes, sabi niya kasi you are KSP. Sabi niya Lakay. Oo. Talaga naman. Sabi ni Senator Pia, eto Lakay verbatim, sabi niya, nalaman sabi? ko na pati na pala ang aking tono ng boses ay pinagdidiskitahan and I don't mind. Sorry na kasi yan na yung binigay sa akin ng Diyos. Wala po akong training sa pagmamodulate ng voice. Hindi na turuan ni Director Lino Cayetano si ate ng modulation tsaka yung sa drama-drama, Director Popoy, di ba? Yung mga kailan may mga mag-voice acting. Ayan, kailan may projection ka diyan, di ba? Di ba Yes. nag-drama-drama ka rin sa Lakay. sa Kaso stage? yung akin hindi nagteatro ako Lakay. Teatro, Iba ang teatro. theater Lakay sa drama. Mas mahirap ang para sa akin theater sa teatro Lakay. walang take two diyan. Ayan, mahirap ang ayan. teatro. Ayan. Lakas ang higpit pa nung Pero pagka umiiyak ka talaga, nilalagyan ng Bic sa mata. Hindi Lakay, iiyak ka talaga. Iiyak ka talaga. Kailangan mong tawag dito, mag-internalize para pag iiyak ka talaga. Talaga. Ayan. Kasi parang hinihingal. Tama, parang hinihingal daw pag nagsasalita. Hindi natin kasi alam, baka mamaya Lakay may kinalaman sa health, hindi din natin masabi. Kasi parang siya, talagang hinihingal siya. Kahit na naman, Sister Ella, sa tindi ng tension sa Senado, baka kaya tataas ang high blood mo talaga. mapapakuha ka ng saging. Mapapasaging ka. Ayan, kaya dapat yung mga pupunta sa Senado nagtetestify ganyan si Secretary Norberto Gonzales. May magbaon ng saging. Ayan. Ito po, si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Hi, Mama Glory. Binabati po kayo ng mga taga-tagig. Damdaming Hindi mo pala na-iskopan ka ng bubwit mo di doon. ba? Over the weekend kasi yan Lakay. Ganun ba? Ayan. Pero sandali lamang Manang Milky at batiin ko rin lang Speaking of Miss Universe, abay Igorota, Sister L. Nanalong binibining Pilipinas International. Yes, Ayan. Igorotang Amerikano ang pangalan. Half na yan Lakay, half. Half-half. Ayan. Si Katrina Anna Johnson. Ayan. Abay, hindi pala. Teka muna, sino ba talaga? Si Gwendolyn. Si Gwendolyn Melissa Fria Soriano. Aba. Hindi ko kasi napanood ang Binibining Pilipinas no weekend Lakay. Yung palang pinalitan niya ay si Katrina Ann Johnson. Ang nanalong Igorotang Miss International Philippines 2026 ay si Gwendolyn Melissa Frias Soriano. Wow. Ang pambato natin sa Miss International naman. Makarit ka rito, Senator Lito-Lito. Lapid-lapid. Diba? Hi, Sen. Good morning. Diba? Si first Miss International yata dito sa atin. Sino Lakay? Melanie Marquez. Melanie Marquez. Ayan. Diba? Ayan. Naging siyota ni... gaganin mo. Sabi ni Senator Lapid, huy! Almusal muna. Ang Senator Lito-Lito Lapid-lapid ibang magregalo ito Ano nire-regalo ng isang Senator Lito Lapid? Abay nung niligawan ang Melanie Marquez biik. Biik? Baboy. Damdaming Maganda yun Lakay. Negosyo yun Ay talaga. Pero bank records sa pinakamabisang depensa ng company Vice President Duterte Carpio sa Article 1 o confidential funds. Pinakamabisang depensa ng company VP Duterte. Paano mabisa yon? Ayan. Di ba makasama sa kanya pagka yan? Baka kasi Lakay hindi naman patutunayan niya kanyang bank records niya na yung walang malinis. katotohanan. Ayan, walang ang binibintang. Na walang nag-deposit dyan na si Piatos, Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos. Walang nakadeposit niya na Fernando Furosato. Ayan. Tempura pala, tempura. Tempura Lakay. Arrest number 12, Manang Milky Riconan, please kami, Milky. Lakay at Sister L, naniniwala ang House Prosecution Panel na ang bank records
ang pinakamabisang depensa ng kampo ni Vice President Sara Duterte laban sa findings ng Anti-Money Laundering Council sa questionable nitong yaman. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., dapat pumayag na ang defense team na ipresenta ang bangka tax records sa Senate Impeachment Court. Ito ang yung pinakamalinaw na patunay kung tutugma ang yaman ni VP Sara na dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Paliwanag ni Tolosa kung gusto nilang patunayan na hindi ganon kalaki ang halaga ng nasa bank accounts, dapat sila mismo ang magpakita ng records. Nilinaw din ito na hindi naman general inquiry ang hinihiling ng prosecution at hindi bubuksan ang lahat ng bank accounts. Sa posisyon ng prosecution panel, hindi idineklara ni VP Sara ang lahat ng assets sa SALN dahil hindi tugma ang transaksyon na iniulat ng AMLAC na ang net worth ay 88.5 million pesos noong 2024. Umaabot naman sa 6.7 billion pesos ang covered ng suspicious transactions sa bank accounts ni VP Sara at kanyang asawa mula 2025 hanggang 2026. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DCRH. Bilky. Una, yes, Akay. Ayan, ano ang sabi ng prosecution na team? Paano kung hindi payagan ng impeachment court na buksan ang mahiwagang Pandora's box? O kaya yung tama, yung papasumpina o hindi ang tax records ng Vice President? Alam mo, Lakay at Sister El, yun naman ang pag-asa rin ng mga miyembro ng prosecution team na sana makita rin ng Senate Impeachment Court ang kahalagahan para mabuksan itong selyadong BIR box para makita yung bank at tax records ni VP Sara at ng kanyang mister na si Atty. Manasseh Carpio. At dito papatunayan kung talagang hindi totoo na ganun kalaki ang kanyang yaman. At ito yung sabi nga ng prosecution team, kung talagang walang itinatago, dapat buksan, ipabukas yung selyadong box mula sa Bureau of Internal Revenue. At isa ito sa mga gagawin na mga presentasyon ng House Prosecution Team kapag simulan na ang pagtalakay naman sa Article 1 ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, Lakay at Sister L. Yan, okay, abangan natin ngayon at bukas si Director Edgar Huber Matibag. Ayan. Oo. Abangan natin kung matutuloy yung face-off nila sa magkapatid na Cayetano, Senators Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Pero ang tanong nga, ipapayagan ba na matalakay ang tungkol sa SEA Games? Gayong ang layunin ng pagpapatawag kay Director Matibag ay ang kanyang kumbagay nalalaman dito sa sinawang investigasyon dito sa pagbabanta umano sa buhay ni Pangulong Marcos. Nalihis na, ayan. Nalihis na sa SEA Games, hindi na dun sa threat sa presidente. Ayan, Oo, baka kasi at tatanungin siya ng magkakapatid, baka hindi naman linawan yung tunay na pakay ng kanyang pagharap tungkol dito sa investigasyon sa umunay banta sa first couple maging sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Pero hindi yan inaabangan yung face-off mamaya ni Senator Ping, Senator Alan at Senator Erwin. Ayan, Ibang face-off din to. Ibang face-off ito, ha? Ayan. Iba, para nalilihista ang usapan, pero sana tutukan na lang kasi ang inahabol din ng prosecution, Lakay at Sister L, mapaikli ang pagdinig. Pero hindi naman daw dapat na malagay sa kumbaga ay hindi mahanap yung tunay na katotohanan. Kundi mapaikli itong pagdinig at sana maiwasan na yung ganyan mga sidelights. Ayun. Ano yan? Kumbaga sa Korean telenovela Manang Milky, para hindi naman boring, ayan, may mga surprise na mga eksena. Ayan. Wow, gusto ko yung Korean na mga binabanggit mo ngayon. Ibang level na si Lakay, Manang Milky, ha? Iba na si Lakay. Ano tawag doon? Prom na ngayon si Lakay. Siyempre naman Gen Z ka. Alam mo minsan nanonood din tayo ng ganyan hindi lang Squid Game. Person of interest, ayan. Kailangan may konting love story din. Ayan, para masaya. Ayan, di ba? Sige. Abangan natin, Lakay, Sister L. Mamaya, sa pagpapatuloy ng Week 3
ng impeachment trial kay 3 Vice weeks na ngayon, President Sara Duterte. Oo, 3 weeks na. Update mula pa rin sa Kamara. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Bill Kirigunan mula sa Kamara. Standby Raymond at Paas. Standby Giselle Ricafort. Standby Tina Nolasco. Ha? Ano nangyari sa mga bomb threat? Mga... O nga pala, may kumakalat doon ng mga text na ano. Ha? Yung mga ganyang threat. Kaya tuloy, mga magulang, nababahala. Tsaka mga teachers. Nananadya na kasi yung iba laki parang nagiging power trip na nila. Actually, mukhang hindi kaya may gumagawa nito para magkagulo. Ayan, magkaroon ng chaos, mga ganyan, mataranta ang bayan, ayan, mga magulang, mga estudyante. Ayan, kaya siguro dapat tutukan to ng o nga pala ha, anti-cybercrime group. Ayan, Yusek Abi Paraiso ko yang sir ha. Abay dapat matimbog natin ng mga ito ha. Ayan, PNP Anti-Cybercrime Group at NBI. Para hindi lamang si Senator Alan Peter ang iniimbestigahan. Ayan, sino ba? Ayan, marami lakay. Ayan. At Tina ha, ayan, kumusta na ang bagong health secretary? Pumasyal na ba sa mga Mona Lisa hospitals? Ayan. Pasyalan mo rin ang DOH sa Secretary Brix Pujalte ha. Ayan. Abay, nandiyan kayo, bago-bago dapat magpakitang gilas kayo. Ayan. Kasi nanumpa na siya lakay, di ba? Oo. Nagkaroon na yata ng di ba revamp. kalakay, meron bang, baka may turnover pa? Hindi, nagkaroon na nga ng revamp eh. Hindi na nga. Sa bagay. Alam mo ba turnover eh? Hindi na yata nagpapakita yung pinalitan eh. Ikaw naman, nagpapagaling pa yung tao Oo nga pala. Oo naman eh. I get well. Sorry po. Sorry, erase. Oo nga pala. Oo, inoperahan yung tao. Baka naman nakalabas na. Ang alam ko lakay, nagpapagaling pa siya. Nagpapagaling, oo. Get well soon, sir. Ayan, Secretary Ted, pagaling po kayo. Ayan. Pero kahit wala pang turnover, nanumpa na kay Presidente. Ha? Dapat trabaho ka, Secretary Brix Pujalte. Ha? Kailangan sana maibida ito ng Presidente. Kasi binibida ng Presidente, libreng gamot daw. Ay, hindi. Inawin ng Presidente na ano, ha? Yung dati lakay. Yung kaya. Yung nakaraang SONA. Ayan, sabi nga niya, bumibili ng gamot, yung mga pasyente. Yes, so, ayan, so noon yun. Sana ngayon noon yun, hanggang ngayon. Wala bang improvement? Meron naman siguro. Kaya nga, ito ang malaking hamon kay Secretary Brix Pujalte. Daming bayan. Ang report ni Giselle. Ito naman muna lakay, sinasabi mo si NBI Director kanina, di ba? Umano'y ghost of flood control projects dyan sa Taguig City. Iniimbestigahan na yan ng National Bureau of Investigation. Detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Nakay, Sister L, iniimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation yung umano'y mga ghost flood control projects sa Taguig City, yung baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa pagtatanong ng DZRH News, sinabi ni NBI Director Atty. Melvin Matibag na may 11 proyekto si Cayetano sa kanyang lungsod noong 2022 yan. Sinasabi niya na may koneksyon ng mga ito sa 15 kontratista na sumelyo ng 100 bilyong piso na flood control deals batay na rin doon sa anunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Matibag, baka questionin na naman yung timing ng investigasyon, pero una na itong sinabi o nilutang ni Senator Ping Lacson. Pakinggan natin si NBI Director Atty. Melvin Matibag. In fact, we're already investigating kasi noong 2022 meron siyang 11 proyekto dyan na somehow related doon sa mga pinangalanan na top 15 contractors. Investigahan namin yan. Kaya lang, since tinanong nyo, baka sabihin yung timing na naman. And anyway, public na naman yan dahil sinasabi ni Senator Lacson. So, I think we should mention it. Matatandaang ipinukol ni Lacson yung aligasyon kay Cayetano matapos siya nitong akusahan na dumoble raw yung kanyang net worth o yaman batay sa kanyang SALN noong 1 taon. Pinabulaan na naman ni Cayetano na may mga ghost flood control projects sa Taguig City kasabay ng hamon kay Lacson. Imbestigahan din yung ibang lungsod at huwag i-single out yung lungsod ng Taguig. Ito Giselle, sa report, Lakay. Ipapatawag ba si former Mayor Lino Cayetano din? Wala pang ganung impormasyon, Lakay, galing dito kay NBI Director Melvin Matibag.
Yan. Pagsabi rin kay Director Edgar Hoover Matibag, ayan, total nabuksan na rin lang yan. Sana imbestigan din uli yung 15 contractors ng flood control projects. Ha? Ayan, itong si... Yung favorite mo? ihuli natin. Ayan. Pang finale ba yun? Si Road Eds Trading, itong sina Willie Uy, ayan, Tiki Builders, ayan, sina Samidan Construction, Marjorie Samidan, artista ba ito? Ha? Ayan. Yung Wawaw Builders, ayan, sina Alan Arevalo, Bagao, ayan, Royal Crown Monarch, sina Romeo Miranda, Triple Construction, Wilfredo Natividad, Highton Construction, ayan, Kito, ayan, si Boy Kito, ayan, Christopher Ko, ayan, Sunwest, Elizalde Ko, ayan, Center West Construction, Lawrence Lubiano, ayan, Top Notch Catalyst Construction, Lumir Villanueva, EGB Construction, Robert Blanco, ayan, QM Builders, Alan Kirante, ayan, St. Timothy, ayan, of course, andyan ang mga Diskaya, ha? Alpha Omega Diskaya pa rin yan. And number 1, ayan. Sino? Number 1? Yung may misis na maganda. Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Legacy Construction, ayan, Alex Abilido. Ayan na naman. Ipaparating natin lakayan dito sa NBI. Para sabihin naman na hindi lang si Senator Alan Peter Cayetano ang pinupuntirya. Oo. Baka sabihin Hindi tayo lakay kasi nagkakamali. Ongoing pa rin naman daw yung flood control investigation ng NBI lakay. At katunayan parang hindi humigit kumulang 10 lakay yung kanilang naisumiti na recommendation doon sa DOJ. Pero lakay, gayon pa man, kukumustahin natin kung bukod doon sa mga kontraktor na mga Diskaya, nasaan na nga ba yung iba pa na mga kontratista doon sa 15 na sumelyo ng 100 billion na kontrata mula sa pamahalaan. Oo. Lalo na itong umamin na nga yung isa, itong si pangalan nun, yung babae. Ayan, anyway. Sige, abangan natin yan. Oo. Abangan, lakay. Okay, nga Ruth. Ito ang report para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Talaga ang Director Edgar Hoover Matibag. Ha? Ayan, saan ka nakita ang NBI Director na Senador, ipapatawag mo? At ang sabi niya pala kay, umarap ka. Lupit ha? Ayan, dati mga taga-bureau, takot sa mga senador. Ngayon iba na ha? Ayan, anyway, sige, abangan natin kung ano ang mangyayari dyan. Report mo na kay Raymond. Ano nangyari, Raymond? Anong mangyayari mamaya? Ha? May mga magrarally daw sa Senado na naman. Ha? Parang lagi naman may nagrarally dyan lakay yung ayan. minsan anti, minsan pro. Eto na ha. Ayan na. Bangayan ng mga senador, lalong lumalala sa halip naman nakatutok. Ayan, eto na nga sa impeachment trial. Ayan. Nababali ang attention doon sa away-away, hindi na sa impeachment. Parang lakay Natatabunan? Nakakaagaw ng eksena. Ayan. Bangayan ng mga senador, lalong lumala sa halip na nakatutok sa impeachment trial. Ayan, kina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Ping Lacson at Senator Erwin Tulfo at Senator Pia Cayetano at Miss Universe Gloria Di naman Diaz. kasali. Di ba? Nag-comment lang comment lang ba yan? Nag-react lang kay Senator Pia Siyempre hindi naman kasama lakay. Pero napasagot si Senator Pia lakay Mukhang medyo na-hurt si Senator Pia doon sa sinabi. Ayan. Baka sabi ni Senator. Ikaw ba naman sabihang KSP ka? Arrest number 28. Raymond Adpas, please come in. Raymond. Mayor. Sa halip na impeachment, itong pag-uusapan dito naiiba yung tutok namin ngayon dahil nababaling dito sa bangayan ng mga senador. Ito ay dahil sa
maanghang na palitan ng salita sa pagitan ni Senator Alan Peter Cayetano sa isang panig at sila Senador Ping Lacson sa kabila naman at kasama niya si Senador Erwin Tulfo. Ito sa kanyang Facebook Live, tinawag ni Cayetano si Lacson na hindi na Pantilo ang pangalan kundi Panglito. Dahil siya ang nagpapasimuno ng kalituhan sa Senado at naging kasangkapan upang makasuhan at makulong sina Senador Jingo Estrada at Ante Marcoleta. Pati sina Senador Tis Escudero at Senador Joel Villanueva ay dinawit din, ngunit nagbago ang ihip ng hangin nang sila'y lumipat sa majority. Ito din si Senador Erwin Tulfo na may sabit din umano sa mga questionable infra projects, ngunit nagbago rin nang siya ay sunod-sunuran na kay Lacson. Nagtataka si Cayetano na katingin lamang si Lacson sa Taguig sa issue ng flood control, samantalang may kalintulad na issue din sa Quezon City at sa Maynila. Wala umanong ghost project sa Taguig. Ang dapat umanong tingnan ni Senator Lacson ay ang mga ghost ng Coratong Baliling at nina Salvador Bobby Dacer at Emmanuel Corbito. At dapat ding ipaliwanag ng Senador ang biglaang pagdoble ng kanyang SALN ng 2022 kumpara sa 2025. Sagot naman ni Senador Lacson, lumampas na si Senador Cayetano sa boundary at inilalagay na sa alanganin ng kanyang integridad. Sabi ni Lacson, nakipag-usap na siya sa mga testigo at kinaukulang otoridad upang ilagay sa dapat niyang kalagyan si Cayetano na sa Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Sa issue ng flood control ay hintayin niyang magbukas muli ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee upang doon niya ilahad ang mga ebidensya sa mga ghost projects sa Taguig. Hindi tinanggi ni Lacson ang pagtaas ng kanyang SALN na galing umano sa legal na negosyo, habang binigyang katiyakan ni Senador Erwin na tuloy ang investigasyon sa flood control at sa issue ng questionable ng Taguig infrastructure projects, iimbitahan nila si PTB4 President Lino Cayetano na kapatid si Nina Senador Alan Pia na nagsilbiding mayor sa lungsod ng Taguig. Raymond, Mayor, ipapatawag nga ba si former Mayor Lino Cayetano sa investigasyon? sabi ni Senador Erwin ay total nagsasalita din lamang publicly. Si Senador Lino ay ipatatawag niya kapag bumalik o nagsimula na muli ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Naku, Diyos ko. Kapatid, magte-testify against kay Kuya. Hirap niyan, ano, ha? Tindi. Ayun, kasi hindi naman maitatatwa kasi na one time ay naging mayor din ng Taguig. Si yung kapatid na si ngayon ay PTB for COO Lino Cayetano. Ayan. Okay, so ano pa ang yung didesisyonan kung ipapasubpi na yung tax records, financial records ni VP Sara Raymond? So mamayang hapon yun, Mayor, magpapatuloy ang bahagi ng oral argument ng Miyerkules. So walang testigo ngayong araw na ito sa impeachment trial, kundi ito ay bibigyan ng pagkakataon yung mga senador na magtanong sa prosecution. Ito yung mga humihiling na isubpina yung bank record at tax record ni Vice Presidente Sara at asawang si Atty. Carpio, at sa panig ng depensa na nagsasabi naman na marami daw batas na malalabag kung ituloy ang pagsubpina sa mga bank at tax record ni na VP Sara at Atty. Carpio, Mayor. Akala ba pagka-impeachment na court ang magpapasubpina waive ang ang prohibition yung sa pagsusubpina sa mga tax records? May mga binabanggit sila, Mayor, na president yung nangyari sa Corona trial. Nag-issue daw ng certification ang Office of the President. Kaya na ilabas yung record ni Chief Justice Corona. Ayun, at mukhang ganun ang kanilang gustong mangyari dito, Mayor, para matuldukan. Kung ano man, pero makadepende pa rin sa kung anong maging, kasi hindi pa sigurado, Mayor, na after ng pagtalakay ngayong hapon o mamayang hapon at ang gabi, kung itong araw na ito ay may decision na yung mga senator judges or pwede pa nilang ipagpaliban. Kung si Senator Alan Peter Cayetano lilipat sa mayorya, iimbestigan pa ba? Your Honor. May ganun pala yun? Pwede ba yun, Lakay? Tanong mo kay Senator Chis, Senator Joel. Oo nga pala.
Pagkatuwid sa bakod ligtas na ba? Safe ka na. Ayan. I refuse to comment, Your Honor. Huwag ka na mag-comment, Laki Raymond. That is an incriminating question. Baka maban ka dyan sa Senate. Mahalag natin, Mayor. Alam mo, sabi naman ng mga mahusay sa politika, talagang in the world of politics, everything is possible. Correct ka dyan. Sige, subaybayan natin yan, Raymond. Mainit ang Senado, ha? Ayan, tutok mo yung camera mo mamaya kay Senator Alan, Senator Ping at Senator Erwin. Ayan, yun nating antabayan. Pero idugtong ko na rin, Mayor, dahil napakaaga kanina, ay nagsagawa naman ng lightning rally ang samahan ng progresibong kabataan sa gate ng Senado. Nanawagan ng mga ito sa mga senator judges na pumayag na buksan ang mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Carpio. Mahalaga na may full disclosure sa mga financial transactions ng Vice Presidente. Sabi ni na Milo Basuel ang mga senator judges na tutol buksan ang mga bank at tax records ni na VP Sara ay ayaw sa accountability at katulad din niyang corrupt. Mula sa Senado, ito si DZRH 28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Ayan, pwede bang suspendin muna ang Kongreso at Senado? Ayan. 2 taon. Siguro dahil matitipid ng gobyerno, ha? O kasi ang dami ng gastos lang no? Ayan, sabihin natin sa mga senador natin, bakasyon muna kayo, 2 taon. Ayan. Huwag muna kayo magtrabaho. Gulo-gulo nyo rin naman. Oras, Sister L. 9:52. Ang oras na yan ay hatid Magpaalam, Sister L, paabot mo natin ng pakiramay sa pagyaon ng buting ina na isang kaibigan natin. Actually, una nakiramay sina Senator Kiko Pangilinan, Secretary Benhar Abalos. Tayo nagbabot ng pakiramay sa pamilya ni dating board member Miriam Mendoza ng Tagaytay sa pagyaw ng kanyang butingan si Aling Maria Perez Mendoza. Ayan. Ang libing po ay bukas ng alas 10 ng umaga sa Emerald Garden dyan sa Patutong Malaki, Tagaytay City. Siya po ay nakaburol sa kanilang residence sa Barangay Francisco, Tagaytay. Pagkaramay our condolences sa board member Bukal, Miriam Mendoza sa pagyaon ng yung buting ina na si Aling Maria Perez Mendoza. May tindahan sila ng Sister Ella, yung buko pie. Ayan. Buko pie. Bumili ako, sabi niya. Buo yung pera ko, sabi niya. 1,000 take away 350 pesos take away, yung subtraction take away ang ano niya. Take away. Alam teacher ko nung elementary instead na minus take away. Take away. Borrow one. Ayan, borrow one. Tapos may cannot be. Ganun yung mga teacher dati lang. Dati nakakatawa, ha? Ayan, our condolences sa Bukal Miriam Mendoza, ha? At para po sa mga kaibigan na kakilala ni Aling Maria Mendoza, bukas po ang libing 10 o'clock. Happy birthday muna kay Jerry Baha. Ayan. Happy birthday, Sir Jerry. Ayan, nabutit nagpaalmusal siya. Ayan. May pakain lang kayo, at papigil. Eric Cadastas, belated happy birthday, Parikoy. Belated happy birthday, Sir Eric. Ayan, at binabati ni Vice Mayor Jimmy Bautista ng Nasugbu, Batangas. Kay Kuyang Doca Micah Bravo ng Viluna Medical Center, binabati ng mga brethren sa TM Calao Lodge. Kay Madam Cha ng Madam Cha Santa Ana. Ayan.
Mula kay Ray Santa Ana ng Oro Plato Restaurant. Minsan, Sister El, kain tayo doon. Ang sarap, ha? Ayan. Tsaka yung... Saan yan, Lakay? Diyan sa may Tagig, ha? Malapit ba? Tsaka yung parang pagka kumakain ka doon sa restaurant niya, parang kang panahon ni King Arthur. Ayan. Bakit? Yung itsura nung restaurant. Yung ambience medieval mismo. na parang kang nasa France. Ayan. Parang kailangan mapuntahan niya. Kaya diyan nagpunta si Alex Iyala ha. Ayan. At happy birthday din kay Rosella Taberna, ang dating girlfriend ni Tonying Taberna. Ngayon ba o bukas, Lakay? Advance happy birthday, Rosella. At happy birthday kay Kuya Grace Mondo Chung from South Grande Supremo Eagle Club. Aba, mga Eagles. Eagle Club NCR 108 and Kaloy Pascual Jr. O nga pala ha, Eagle din nga pala itong si Kuya Kaloy. Kaloy Pascual. At yan po mga nakabuhan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe. God bless. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Ingat, stay safe. Oras 10:10. This time check is